Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay dito po lamang sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako pong inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos mula po sa Romans chapter 5 verse 20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. Romans chapter 5, verse 20. Kumusta po ang iyong naging araw? Maaaring ito'y naging mapagpala, mabiyaya, ngunit baka naman meron ding isang bahagi ng araw na ito that you thought that nagkasala na naman ako. Yung sinabi ko kay Lord na iiwan ko na. Yung sinabi ko kay Lord na tatalikuran ko na. Yung sinabi ko kay Lord na iwawaksi ko na, binalikan ko na naman. Did you ever sin so terribly, so badly that you felt that you blew it again this time and that there's no way God would want to forgive me? Nakaranas na po ba kayo ng ganong pakiramdam? Na feeling mo sobrang pumalpak ka ngayong araw na to, na mismong Diyos hindi ka na kayang patawarin. Alam niyo po, napakadaling isipin yan, lalo na kung tayo ay binubuyo ng kaaway. It's so easy to let our past sins be a constant burden to us, even after we have confessed and repented. Napakadali pong sabihin sa atin na, o ipaalala sa ating mga sarili na even those mga kasalanan na atin nang ikinonfess, iniwan at nagrepent na tayo, hiningi na natin ang tawad sa ating Panginoon, napakadali po minsan na mag-isilang constant reminder and burden sa atin. But you know, Paul has comfort for those who feel this way, and that comfort is founded on the power and measure of God's grace to us. Kinakailangan po nating malaman ano bang ibig sabihin nga ng biyaya ng ating Panginoon sa araw na ito. Alam niyo po, before his conversion, si Paul, na ang tawag din po sa kanya ay Saul, he persecuted the church mercilessly. Kasama po siya doon sa talagang naghahanap ng mga Kristiyano at nakita po niya din ang pag-persecute sa kanila and kasama po siya doon. He said he was a blasphemer, he was a persecutor, and a violent aggressor. Nung namatay po ang first martyr ng Christianity, ay naroon po si Saul, nakita po niya yan. At kasama po siya sa nag-persecute sa first martyr ng atin pong Christendom, si Stephen, nung na-martyr po si Stephen, andun din po si Saul or si Paul, So, if there was anyone who could feel he is beyond grace, na hindi na siya kayang abutin ng biyaya ng Panginoon, siguro po unang-una nang itataas ni Paul ang kanyang kamay. But God intervened and saved him. Basahin po natin yan sa Acts chapter 9, verses 3 to 19. Bakit po? Bakit kaya ito ginawa? Si Paul na rin po ang nagsabi sa 1 Timothy 1:16. For this reason, Paul says, I found mercy in order that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in him for eternal life. Now, if God would forgive Paul, he will forgive anyone who will confess their sins and repent. Kung kaya pong patawarin ng ating Panginoon si Paul, kaya rin pong gawin ito ng ating Panginoon sa sino man na lalapit sa Kanya, tatalikod sa Kanyang kasalanan, iwawaksi ito, iko-confess sa Panginoon,
at magre-repent, iiwan ang kasalanan at lalapit sa Diyos. If He would show abundant grace to a violent unbeliever, He will also shower grace upon His penitent children. Kung tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan at lumalapit sa Kanya, tapat po ang ating Panginoon na magpatawad sa sinumang lalapit at hihingi ng tawad sa Kanya. So kapatid, kung feeling mo today ay pumalpak ka sa maraming bagay, alam niyo po ang ating Panginoon ay hindi po kuripot sa biyaya, hindi po kuripot with His grace. And Paul celebrates God's saving grace which He freely bestows on us and the riches of His grace which He lavished upon us. And speaking of sustaining grace, Paul says in 2 Corinthians chapter 9 verse 8 that God is able to make all grace abound to you, that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Notice the words na ginamit po ni Paul, no? All grace, abound, all sufficiency, everything, abundance, every good deed. God's grace is inexhaustible. Hindi po natin mauubos ang biyaya ng ating Panginoon. And it is given so freely that words cannot express it fully. Great sins require great grace, but God will give superabundant grace to those who seek forgiveness. For where sin increased, grace abounded all the more. Katulad nga po ng ating verse for today sa Romans 5:20. So don't let your past sins weigh you down, my friend. Learn to rest upon God's super abundant grace. God will lavish grace upon sinners who are truly repentant. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa inyong biyaya na kailanman ay di namin mauubos. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, dakila sa lahat, at tunay na nagmamahal magpakailanman sa bawat isa sa amin. Panginoon, maaring sa araw na ito kami ay pumalpak sa maraming bagay. Subalit salamat sa iyong biyaya na kailanman ay yumayakap sa amin sa sino mang lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad. Ikaw ay tapat at kaya mong magpatawad sa sino mang lalapit sa iyo at hihingi, iwawaksi ang kanyang kasalanan. Panginoon, sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu, tulungan mo na magkaroon kami ng power and desire to honor you in all we do, so that we would continue, O God, to proclaim you through words and in deed. Panginoon, meron po kaming kaaway who prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour, and all he desires is to kill, steal, and destroy. Ngunit, Panginoon, greater is you who is in us than he who is in the world, according to your word. Kung kaya po aming pinagkakatiwala ang aming sarili sa iyo, tulungan mo, Panginoon, na kami ay managumpay sa aming kaaway. At sa biyaya at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito pong among samit dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming pong salamat at nawa po ang ating buhay ay patuloy na magturo sa iba ng daan patungo sa ating Panginoon. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page at nawa po patuloy tayong magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa sa ating pong paglakad sa mundong itong ating ginagalawan. Ako po muli si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.